Maganda araw mga koys, sa pagpapatuloy ng ating kwento. Lumipas ang oras at habang natutulog si Dmitri, narinig niya ang isang tunog na parang pagiyak. Nagising siya at biglang napabangon, nagtataka kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa katabing kama at nakita si Lehan na nakatingin sa pulse eres. Ang sistema ng pulse eres ay nag-inform sa kanya na may natanggap na video message at agad niya itong binuksan. Sa video message, nakangiting sinabi ni Major kung nakahanga-hanga ang kanyang performance at nalampasan niya ang lahat ng inaasahan. Dahil sa kanya, ang kanyang mga nakababatang kapatid ay ligtas na. Sinabi niya na sa susunod ay magpapadala siya ng mensahe mula sa kanila. Tumulo ang luha ng protagonist at napangiti. Naglakip si Major kung nang larawan sa video message kung saan nakatayo siya kasama ang tatlong maliliit na batang lalaki na nakangiti. Nang makita ito, lalo pang umiyak ang MC at sinabi na talagang maayos na sila at bilog na ang mga mukha nila. Napansin niyang nakatingin si Dmitri sa kanya at tinanong kung gising na ba siya. Hiniling niya kay Dmitri na tulungan siyang i-flip ang susunod na larawan. Nagulat ang class leader sa kanyang kahilingan at nag-aalangan na pumayag. Pagkatapos niyang gawin ito, bigla siyang nagtanong kung bakit kailangan niyang tulungan siyang mag-flip ng mga larawan. Sumagot si Lehan na dahil nabali ang kanyang braso. Tumingin si Dmitri sa kanya at sinabi na may sira ang kanyang ulo. Sinabi ni Lehan na kasalanan niya dahil nagpakita siya ng kahinaan. Ito ang tawag sa arc, ito ang mga salitang naaalala niya. Wala siyang mahanap na isasagot at nag-iwas lang ng tingin. Pagkatapos, sinabi ni Lehan na nagalit siya noon, pero hindi sa kanya. Ngumiti si Dmitri at umamin na nangyari rin iyon sa kanya at sinabi na sa susunod, siya naman ang magwawagi. Nakayuko si MC at nalungkot. Sinabi niya na sa tingin niya ay hindi niya dapat ginawa iyon kay Kuro. Naalala niya kung paano siya lumapit kay Kuro at naisip na dapat sana ay tinulungan niya ito at hindi na nag-away. Nagseryoso ang tingin ng class leader at sinabi niyang naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Lahat ng ito ay mabuti, pero dapat niyang tandaan na kapag na-promote na sila sa second year, maaari silang mamatay. Nagulat ang binata at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos, pareho silang lumabas ng ward at tinanong ni Lehan kung bakit sila pupunta. Mas madaling ipakita kaysa ipaliwanag, sagot niya ng madalian. Nakatayo na sila sa pasukan ng intensive care unit, at sinabi ni Dmitri, sabi nila dito, kung humihinga ka, maliligtas ka. Sa sandaling iyon, isang sugatang lalaki ang nakita nilang itinulak sa isang gurney, hindi sila pinansin. Naisip ng protagonist, ano bang nangyari? Ang gurney ay itinulak papasok sa intensive care unit, at tinanong ni Dmitri, nakikita mo na ba kung gaano kapanganib ang pagsasanay? Tanong ni Lehan, pero hindi ba't mga kaedad natin ang mga lalaki mula sa the next level? Tumingin siya kay Dmitri at napansin na matangkad ito kumpara sa lalaking iyon. Sinabi niya, malinaw na mas mukhang instructor kaysa estudyante ang lalaking iyon. Nang marinig ito, pumikit ang class leader at kinamot ang likod ng ulo niya. Sinabi niya, kapag na-promote na tayo sa second year, magsisimula na silang bigyan tayo ng gamot. Mabilis tayong lalaki at magiging tulad ng mga matatanda ang ating mga katawan. Nagulat si MC sa sinabi niya at nagtanong, nakalimutan mo ba na kailangan nating makipaglaban sa dragon sa third year? Hindi nila tayo hihintayin na lumaki ng natural. Nagdilim ang mukha ni MC, at pagkatapos ng maikling katahimikan, sinabi niya, hindi naman masama iyon. Nagulat si Dmitri sa sinabi niya at dagdag pa niya, gusto ko palaging maging matanda para mabuhay. Maraming bagay ang kailangan kong gawin, kabilang na ang patuloy na pakikipaglaban sa mga mas matanda sa akin. Ninakaw ko, nakipag-away ako sa mga mas matandang bandido para sa mga ninakaw na bagay, at nakikipag-away din ako, pero palagi silang mas malakas at mas matanda. Naalala niya ito at sinabi, hindi ko kailangan ng masayang pagkabata. Ang pinakamahalaga ay ang mabuhay. Bumantong heninga si Dmitri at ngumiti. Sinabi niya, ikaw talaga ang pinakamatanda sa ARC. Nakayuko siya at sumagot, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kailangan na nating bumalik. Lumipas ang oras. Tinipon ni JN ang mga recruit sa stadium at sinabi, ngayon, magkakaroon tayo ng aerial training. Gawin ninyo ang itinuro sa inyo. Aalis tayo ng alas 4 ng hapon. Suriin ninyo ng maaga ang mga gamit ninyo. Nagsuot si Dmitri ng parachute suit at sinabi, kaka-rating lang natin sa ospital at pupunta na tayo sa ere. Tumingin siya kay Lehan at ngumiti. Namimiss mo na ba ang kama mo sa ospital? Tumawa lang si Lehan bilang sagot.
Pagkatapos, nagpasya siyang suriin ang laman ng bag niya at sinabi, ang dami palang pagkain. Nag-aalala siya at dagdag pa niya, parang hindi lang basta aerial training ito. Tumingin si Dmitri sa paligid at nalungkot nang makita na may mga nagbukas na ng kanilang mga rasyon. Sayang naman, sabi niya. Nanlaki ang mga mata niya at tinapik ang balikat ng kaibigan niya. Tingnan mo ang lalaking iyon. Nakatayo si Simon malapit sa kanila at inaayos ang backpack niya. Ngumisi ang class leader at sinabi, siya ang huling genius ng England. Gusto kong makipaglaban sa kanya. Tumingin sa kanya ang protagonist na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Aerial training ito, sabi niya. Napansin ni Simon na may nakatingin sa kanya at tumingin sa direksyon nila. Ano bang problema nila? Naisip niya. Pagkatapos, tumingin si Lehan kay Kuro na nakaupo isang tao ang layo sa kanya. Nakayuko siya at parang naiinis. Maya-maya lang, umikot na ang mga rotor ng helicopter at inutusan sila ng sergeant na tumigil sa paglalaro at sumakay na sa helicopter. Kinuha nila ang kanilang mga backpack at sinuot ang kanilang mga helmet. Pumasok ang mga bata sa helicopter at nagsimula ng umupo sa ilalim ng pangangasiwa ng sergeant. Ilang sandali lang, umalis na ang helicopter at sumakay naman si John at ang iba pang instructor sa isa pang sasakyan. Panahon na para umalis din tayo, sabi niya. Tumigil siya at tumingin muli sa langit. Pinupunasan natin ang sipon ng mga angas na ito. Para sa huling pagkakataon, matapos ang ilang sandali, lahat ng iniisip ni Kuro ay si Lehan. Nang una niyang makita si Lehan, agad niyang napagtanto na hindi siya katulad ng iba. At pagkatapos, kinumpirma ng kanyang mga kakayahan ito. Ngunit ngayon, hindi na niya matulungan si Lehan, gaano man siya maghintay. At ngayon, nag-iisa na siya. Ang kanyang parachute ay napunta sa mga sanga ng puno, at nagsimula na naman siyang umiyak, hindi alam kung paano bababa. Isang oras na ang nakalipas, papunta pa lang sila, at tinanong ng isa sa mga lalaki kung gaano katagal pa sila. Tumingin ang bata sa bintana at sinabi na ang gusali ng arka ay mukhang maliit mula rito. Ang boses ni John ay narinig mula sa kanilang mga pulse areas, at sinabi na lumilipad sila sa isang walang taong isla. Ang layunin ng pagsasanay sa isla na ito ay mabuhay. Ang mga probisyon sa kanilang mga backpack ay dapat tumagal ng 2 araw, pagkatapos nito, kailangan nilang lutisin ang kanilang mga problema sa pagkain. Nang marinig ito, nag-alala ang mga lalaki, at tinanong ng isa sa kanila kung kailangan nilang mabuhay sa isang walang taong isla sa loob ng 2 araw. Ngumiti si Dmitri at sinabi na masaya ito, halos tulad ng isang kampo ng mga bata. Sinabi ni JN na babalik ang mga tagapagturo para sa kanila sa loob ng 1 linggo. Ang mga salitang ito ay nagpulala pa sa kanilang kaba, at tahimik niyang hiniling sa kanila na subukang huwag mamatay sa panahong iyon. Isang oras ang lumipas, nagsimula ng saluhin ng mga tagapagturo ang mga recruit na nahulog sa tubig. Hinayla ni John ang bata papasok sa bangka at lumingon sa kanyang kasamahan, tinatanong kung ito na ba ang huli. Tumingin siya sa mapa at kinumpirma ang kanyang mga salita, na sinasabing wala ng iba. Tinanong ni John kung pantay-pantay ang pamamahagi ng mga recruit sa buong teritoryo. Sumagot siya na sa una ay ganoon nga, ngunit pagkatapos ay 7 sa kanila ang nagsama-sama sa isang grupo. Tumingin ang sarhento sa isla at sinabi na ang mga hayop na ito ay hindi gaanong nakakapinsala. Tulad ng mga matatanda, kung hindi mapigilan, agad nilang sisimulan ang paglutas ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng puwersa sa halip na magtulungan para sa kapakanan ng kaligtasan. Magnanakaw sila sa isa't isa. Tulad ng sinabi niya, ngayon sa isla, ang grupong ito ng 7 lalaki ay kumuha ng pagkain mula sa iba. Nagpasalamat ang isa sa kanila sa bata ng isang ngiti para sa regalo at sinabi na sapat na ito para sa hindi bababa sa ilang araw pa. Binuksan nila ang kanyang backpack at sinabi na napakabait niyang bata, hindi pa niya hinahawakan ang mga supply. Nagsimula silang ipamahagi ang lahat sa mga bag, at sinabi niya sa iba na lumabas, ang natitira ay para sa pangunahing tao. Tinawag niya si Carl at sinabi sa kanya na tingnan ito. Ang kanilang pinuno, si Carl, na nakaupo sa isang bato malapit doon, ay nagsabi ng may pagkadismaya na mga gago sila. Sinabi nila na hahanap sila ng pagkain hanggang sa lumubog ang araw. Ano ang ginagawa nila ngayon? Tumayo siya at itinuro ang kanyang daliri sa kanila, tinatanong kung sa tingin ba nila ay tinipon niya sila para magkaroon ng hapunan ng sama-sama. Ito ay kinakailangan upang walang sinuman ang makapagtagumpay sa kanila. Masayang kinumpirma ng isa sa kanila ang kanyang mga salita, pagkatapos nito ay sabay-sabay nilang sinabi na hindi bababa sa si Dmitri,
hindi bababa sa silehan, matatalo nila ang lahat ng sama-sama. Kaya nila itong gawin kahit nakasama si Simon Dell. Bigla, narinig ang boses ng isang bata mula sa gilid, humihingi ng tulong. Narinig ito ni Carl, agad siyang lumingon at nagbigay pansin sa mga puno, tinatanong kung narinig nila iyon. Agad nilang isinuot ang kanilang mga backpack at nagtungo patungo sa boses, na may mga ngiti, iniisip na ang kanilang susunod na biktima ay naroon. Sa oras na ito, natagpuan ni MC ang kanyang sarili sa dalampasigan. Kakalabas lang niya mula sa tubig at naisip na nag-aksaya siya ng napakaraming oras habang lumalangoy patungo sa dalampasigan. Tumingin siya sa paligid, iniisip na ang lugar na ito ay mukhang angkop para magtayo ng kampo. Kailangan lang niyang maghanap ng silungan. Pumasok siya sa kagubatan, dumadaan sa mga palumpong, iniisip na para sa isang taong nagutom sa buong pagkabata, ang 2 araw na halaga ng mga probisyon ay higit pa sa sapat sa ganitong sitwasyon. Marami ang magsisimulang kumuha ng pagkain mula sa mga mahina. Nagtaka siya kung nagsimula na bang gawin ito ni Simon at ng kanyang mga tauhan. Samantala, nagkita sina Simon at Dimitri. Lumingon siya kay Dimitri at tinanong kung ano ang gusto niya mula sa kanya. Tanong niya nang may ngiti, ikaw ba ang henyo na iyon? Kailangan talaga nating lumaban. Kumunot ang noo ni Simon, pagkatapos ay biglang lumingon at sinabi na ayaw niyang sayangin ang kanyang lakas sa kanya. Nagulat si Dimitri sa sagot na ito at hiniling sa kanya na maghintay, pagkatapos ay sinundan niya ito at sinabi na mali ang kanyang pagkakaunawa sa lahat. Mayroon siyang purong interes sa palakasan. Lumingon si Simon at naisip, tanga ba siya? Inayos ni Dimitri ang kanyang backpack at kumalma, sinasabing medyo biglaan ang lahat. Una, kailangan nilang makilala ng mas mabuti ang isa't isa, pagkatapos ay marahil ay sasang-ayon siya. Hindi siya pinansin ni Simon at nagpatuloy sa paglalakad, iniisip na isang boring na tao siya. Nagsimula siyang tumitig sa kanyang likod. Nagsisimula ng lumubog ang araw, at papalapit na ang grupo ni Carl sa pinagmulan ng sigaw. Tumingin siya pataas ng may ngiti at sinabing natagpuan na nila ito. Humingi ng tulong si Kuro na umiiyak, at tumawa sila. Sinabi ni Carl na tanga siya, gusto ba niyang mag-hangout dito? Kinuha nila ang kanyang backpack at kinuha ito para sa kanilang sarili, nagpapasalamat sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sila at sinabi na okay lang siya. Sinabi niya sa kanila na maghintay at hiniling sa kanila na iwanan siya ng kaunti, ngunit sinabi ni Carl na kung hindi siya nakasabit sa puno, malamang na nakakuha siya ng ilang suntok mula sa kanila, kaya't maswerte pa rin siya. Hayaan siyang maghang dito at maghintay para sa mga tagapagturo. Malamang na hindi siya mamamatay sa gutom sa loob ng 1 linggo. Nagsimula silang umalis, at sumigaw ang isa sa kanila na kung umulan, malamang na hindi siya mamamatay sa uhaw. Bakit ba paulit-ulit ka sa sinasabi mo? Naiinis na sigaw ng isa sa mga lalaki. Malamang na nagalit si Kuro at sinabi na ang mga ito ay napakasama. Di nagtagal, dumilim na ang gabi. Patuloy siyang umiyak ng malakas at sinipa ang kanyang mga binti, sinusubukang bumaba. Naalala niya ang mga sinabi ni Simon na tumigil na siya sa pag-iyak, naiinis na siya sa kanya. Naalala rin niya ang ibang mga lalaki na naiinis sa kanyang pag-iyak, at si Dimitri na nagsabi na ang mga lalaki ay hindi umiiyak dahil sa ganitong kalokohan. Dahil sa mga salitang ito, nagtaka siya kung bakit hindi siya pwedeng umiyak dahil dito. Umiyak siya ng mas malakas at sumigaw ng malakas, at ang kanyang mga hikbi ay nagsimulang marinig sa buong kagubatan hanggang sa kumalma siya. Nawala na ang lahat ng kanyang lakas, at halos wala ng luha ang kanyang mga mata. Dahan-dahan ng pumipikit ang kanyang mga mata, at nakinig siya sa katahimikan ng gabi na natatabunan ng kanyang mga hikbi. Nakita niya sa harap niya ang malabong imahe ng isang batang lalaki na naglalakad sa mga palumpong patungo sa kanya, at naisip, si Leon ba ito? Nag-aalala ang batang lalaki at nagmadaling tulungan siya, ngunit sa sandaling iyon, walang lakas siyang pumikit, at ang imahe ay naglaho sa hangin, iniwan siyang mag-isa muli. Ilang sandali lang, narinig ang isang kaluskos. Lumabas si Leon mula sa mga palumpong, at nang makita ang batang lalaki na nakasabit sa puno, tumingin siya sa itaas at nagtanong, sino yan? Di nagtagal, umaga na. Nagawa ng magtayo ng tolda ang pangunahing tauhan, at ngayon ay nakaupo siya sa labas at nagpapakinas ng isang patpat. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang hindi pamilyar na lugar. Nagulat si Kuro at napahinto nang makita ang kanyang mga kaibigan sa likod ng tolda. Nang marinig ang mga tunog sa likuran niya, lumingon siya sa kanya ng may ngiti at nagtanong, gising ka na ba? Gulat na tinawag siya ni Kuro, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata.
Pagkatapos nito, nagsimulang kumain ang dalawa. Inilatag ni MC ang kanyang mga rasyon sa dalawang tray at sinabi, narito ang agahan. Hindi niya nahanap ang kanyang bag, kaya kakainin niya ang kanyang rasyon. Nag-aalangan namang kinuha ni Kuro ang tray, iniisip na ang rasyon na ito ay malamang na hindi sapat para sa isa. Ayaw na ayaw niyang maging pabigat. Biglang kumiri ang kanyang tiyan ng malakas, at naisip niya na gutom na siya. Nang may luha sa kanyang mga mata, nagsimulang kumain siya at nagpasalamat. Sa kanyang isipan, sinabi niya sa kanyang sarili na isang kaawa-awang hanggal siya. Patuloy siyang kumain at nagpasalamat. Sinabi ni Lehan na dapat silang maghanap ng tubig. Sa oras na iyon, umiikot ang mga drone na may mga surveillance camera sa itaas ng kagubatan, ipinakikita ang lahat ng nangyayari sa mga recruit. Nakaupo si John sa observation room at pinapanood ang mga bata habang naninigarilyo ng sigarilyo. Kasabay nito, pumasok si Oo sa silid at sinabi ng may ngiti, bawal ang paninigarilyo dito. Sumagot naman si John, manahimik ka nga. Sinabi ni Oo na sinusubukan niyang magmukhang cool. Pinatay din niya ang mga ilaw. May nakita ka bang kawili-wili? Tinuro ni Oo ang monitor at sinabi, may isang baliw na tao. Tingnan mo. Sa oras na iyon, isang batang lalaki mula sa Norway na nagngangalang Anthmir ay nagtakip sa kanyang ulo mula sa araw at nagtanong ng may ngiti, isang linggo sa isang disyerto na isla. Anong kalokohan ito? Kailangan ko lang mabuhay, di ba? Lumalabas na nagtayo siya ng bolsa noong gabi at ngayon ay papunta na siya pabalik sa Arkansas. Sa oras na iyon, nakahanap ng tubig ang dalawang kaibigan at pinuno ito sa mga bote. Pagkatapos nito, uminom si MC ng ilang lagok at sinabi ng may ngiti, masarap itong inumin. Uminom ka hanggang sa sumabog ka, at magpapatuloy na tayo. Habang naglalakad sila sa kagubatan, nagsimulang mag-init ang araw, at iminungkahi ni Lehan na maghanap ng silungan. Sinabi niya na mas mahirap maglakad sa araw. Naisip niya na kailangan nilang makakuha ng pagkain para sapat na ang kanilang dalawa para sa natitirang panahon. May nakakain ba dito sa isla? Kahit mga nyog ay wala. Ibig sabihin ba nito na magsisimulang magnakaw ang lahat? Sa sandaling iyon, yumandar ang kakayahan ni Kuro, at bigla niyang hinawakan ang kanyang kaibigan, sinasabi sa kanya na tumigil. Hinawakan niya ang mga balikat ng kanyang kaibigan at hinayla siya pabalik, at halos mahulog ang pangunahing tauhan sa isang butas. Ang mga dahon ay nagkukubli sa bitag. Nahulog ang mga dahon, at tumingin si Lehan dito, sinasabi, hindi naman kalakihan ng butas, pero pwede kang madislocate ang iyong binti. Lumingon siya sa kanyang kaibigan at nagtanong, paano mo nalaman ito? Nagsimula nang magbulong si Kuro, hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Ngumiti ng nakakaloko ang kanyang kaibigan at nagtanong, nakita mo ba ito? Kinumpirma ni Kuro ang kanyang mga salita at sinabi ng hindi sigurado, pagkatapos, nagsimula nang umikot ang lahat ng ganito, at pagkatapos ay may iba pa. Nagsimula siyang iwagayway ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang ulo, sinusubukang ipaliwanag ito. Naisip ni MC na hindi siya mukhang nagdedeliryo. Kaya ganoon pala iyon. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Marahil ito ay isang uri ng pangitain ng malapit na hinaharap. Ito ay isang cool at kapaki-pakinabang na kapangyarihan. Nagpatuloy sila, at naisip ni Kuro, na-excite ba ako sa nangyari? Nagising na ba ang aking mga kapangyarihan? Ang misyon na ito ay makakatulong sa akin na paunlarin ang aking mga kakayahan. Samantala, natuklasan ang kanilang tolda. Tumingin si Carl sa loob, at nang masuri ito ng mabuti, napagtanto niyang dalawa sila. Napansin din niya na wala ang kanilang mga bag at sinabi, malamang nadala nila ito. Hinuyam ng kanyang kaibigan ang kanyang mga kamao at nagtanong ng may ngiti, aatakihin ba nila tayo? Sumagot si Carl, hindi malamang. Hindi pa sila nakakalayo. Babalik pa rin sila. Marahil ay naghahanap sila ng tubig. Umalis si Carl at sinabi, babalik kami mamaya. Mahuhuli namin sila kapag nagpapahinga na sila. Samantala, patuloy na hinihila ni Kuro ang kanyang sarili nang may pagod sa kanyang kaibigan at sinabi ng may mabibigat na paghinga, sa wakas, nakarating na tayo. Gusto ko ng mahiga. Ngumiti si Lehan at sinabi, dapat tayong magpatuloy sa paglalakad. Mas mabilis tayong makakabalik ng ganoon. Dumating sila sa isang palawakin kung saan nakatayo ang tolda. Napansin ng pangunahing tauhan ang isang bagay at sinabi sa kanya na maghintay. Kumuha siya ng bato at sinabi, may tao nang nakapunta rito sa pasukan. Nag-iwan siya ng bato bilang marka, ngunit ngayon ay lumipat na ito. Tiningnan niya ang lupa at napansin ang mga yapak, hindi bababa sa 2 pares.
Nang makita niya ang mas marami pang yapak sa gilid ng paligiran, dagdag pa niya na marami silang yapak. Mas maraming tao sa grupo, mas madaling manakawan ang iba. Kailangan nilang tiklupon ng tolda at umalis sa lugar na ito. Huminga ng malalim si Kuro at sinabing naiintindihan niya ang lahat. Di nagtagal, nagsimulang lumubog ang araw at patuloy silang naghahanap ng angkop na lugar para sa tolda. Tiningnan ni MC ang langit at sinabing kailangan nilang maghanap ng lugar para magkampo bago tuluyang magdilim. Lumingon siya sa kanyang kaibigan at tinanong kung may nakikita ba siya. Hindi ito sumagot at naramdaman niyang nagpapawis siya ng mabilis, iniisip na hindi siya maganda ang pakiramdam. Pumipikit ang kanyang mga mata. Bigla siyang naistatwa sa kanyang kinatatayuan, at nag-aalalang tinawag siya ni MC, ngunit hindi siya tumugon. Muli niyang naaktibo ang kanyang kakayahan. Tumingin siya sa itaas at nakita ang isang itim na pantere sa gilid, dahan-daang lumalapit sa biktima nito. At sa harap nito ay nakatayo ang isang nag-aalalang si Lehon. Pagkatapos ay tumalon ang hayop sa kanya, at si Kuro, na hindi na aktibo ang kanyang kakayahan, ay itinulak si Lehon ng buong lakas. Sa gulat, nahulog ang sibat mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa lupa. Pagkatapos ay bumagsak ang pantere sa lugar kung saan siya nakatayo kanina. Nahiga si MC at kinagat ang kanyang labi. Dahan-daang lumapit sa kanya ang pantera, umuungol ng nakakatakot. Tiningnan niya ang likod ng hayop at nakita ang kanyang sibat doon, at nagmura siya sa kanyang isipan. Sinimulan siyang titigan ng pantera, at pagkatapos ay umungol ito ng malakas at binuka ng malapad ang bibig nito, handa nang kagatin siya. Pumikit siya sa takot. Sa kabutihang palad, sa sandaling iyon, may nag-apoy sa malapit, at tumama ito sa hayop. Agad itong tumakbo palayo. Huminga ng malalim si Lehon. Nakita niya si Jose sa gilid, naglalabas ng apoy mula sa kanyang mga kamay. Maraming salamat mga koys, abangan natin ang susunod na mangyayari, patuloy o ang sa pagsuporta mga koys.